Hi guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, paano nga ba maiwasan ang termination ng mga katulong dito sa Hong Kong? So, ang daming mga nagtatanong or ang daming mga comment na nabasa ko na natatakot nga sila pumunta dito sa Hong Kong kasi nga nagdeterminate dito ng contract. So, paano kung mga 1 month ka pa lang dito and hindi ka pa nakabawi ng utang mo doon sa Pinas and terminate ka ng amo mo? Kaya yun yung mga kinakatakutan ng mga domestic helper na nag-a-apply dito sa Hong Kong. So ako nung first time, syempre first time ko naman, nandun din ako sa takot. Pero nandun ako sa positive na side na ang sabi ko 3 months lang. Kung natapos ko yung 3 months na yan and kinompute ko na yung sasahurin ko sa time na yan, magkakaroon ako ng mga 100,000 sa pera natin. So, feeling ko, bayad na sa utang kasi nung nagastos ko nung time na yon is 15,000 lang naman total. So, ang inaano ko is bawi na ako sa gasto, sa puyat. So, hindi ko inintindi kung ma-terminate ako. Basta 3 months lang. Pag nalagpasan ko yung 3 months, nung time na yon sabi ko na naman, okay, 6 months. Kapag nalagpasan ko yung 6 months, ayan, hanggang sa nag-renew na ako ng kontrata. So, paano nga ba maiwasan ang termination dito sa Hong Kong? Unang-una is ilagay mo sa sarili mo na katulong ka nila, know your place. Kasi may ibang mga katulong na kung umasta is daig pa yung amo. Pag bago kayo guys, huwag kayong basta-basta umupo pag hindi kayo sinabihan, lalo pagka wala kayong ginagawa. Huwag kayong uupo kasi ayaw na ayaw nila ng nakitang nakatunganga ka lang. Kaya ang gawin mo, maghanap ka ng pwedeng gawin. Halimbawa, kumuha ka ng basang towel, magpunas-punas ka dyan, yung mga sulok-sulok ng bahay nila, yung mga kabinet nila, linisin mo. So, ayan yung ginagawa ko nung bago ako. Yung amo ko, halimbawa, nandito sa living room. Ako naman, nandun sa kusina, and nagpupunas-punas ako doon ng mga kagamitan, kung ano-ano lang. Basta may marinig lang sila na tumutunog or may ginagawa ako. Alam niyo, nung bago ako, siguro mga 2 days, 3 days ako noon. And syempre, sabi sa akin, 6:30 ako gigising. Pero dahil gusto mo magpasikat, maaga ako gigising. 5:30 gising na ako. Excited pa ako noon magtrabaho nung first week kahit pagod na pagod ako sa trabaho. And na ginagawa ko para alam na ng amo ko na may ginagawa ako kahit maaga pa lang. Nilalakasan ko yung paglilinis doon malapit sa kwarto nila. Talagang nilalagabog ko and then lumabas yung amo ko. Siguro nagising sa ginagawa ko. Kasi pag nagganyan-ganyan yung mga sahig ba. So, lumabas siya. Sabi niya, pwedeng hinaan lang pag naglilinis kasi natutulog pa kami. So, doon nasimulan ko na kailangan pag natutulog sila, hindi ako masyadong magalaw. Maingat ako sa paglilinis. So, yun. Pero nung bago talaga, pinaparamdam ko na nagtatrabaho ako na tumutunog-tunog ganyan para alam nila na hindi ako nakatunganga. Second na paraan or ways para hindi ka ma-terminate dito sa Hong Kong is dapat smiley face ka always. Sabi nga nila, kapag may nunal ka daw is hindi ka tinatanggap dito sa Hong Kong. Hindi totoo yan kasi marami akong mga subscriber, kaibigan na may mga nunal. Pero yung sa isa kong subscriber na nag-message sa akin, yung nunal niya ata is dito malapit sa daluyan ng luha. Yan, kahit sa Pinas naman, kapag yung nunal mo is malapit sa daluyan ng luha, ibig sabihin yan, maraming, alam yun, may mga kung ano-anong paniniwala sila na may mamamatayan sa pamilya mo, parati kang nagaganyan kasi nga yung nunal mo is sa luha mismo, daluyan ng luha. So, akin naman, sabi nila, swerte to. So, may mga Chinese na naniniwala sa ganyan. May iba naman na hindi. Kaya, hindi totoo yan. So, yung subscriber ko, hindi na siya nakakuha ng amo dito sa Hong Kong. Nag-apply siya sa Dubai. So, nakakuha ata siya ng doon. Nagpa-process na siya ngayon. Kaya, smile lang always. And, dapat mahinahon kayo pag nagsalita. Ako guys, nung bago ako, ngayon nakaganto na yung mukha ko kapag naglilinis ako. Pero dati, kahit walang tao, nakaganyan. Always smiley face. Ayan. So, by the way, papakita ko sa inyo. Can you show your face, Daddy? Nagbi-video call kami. And then, ayan, nakikinig siya habang, kasi hindi ako tumatawa. So,
hindi ako hindi natatapos yung araw na wala akong video na ma-upload. Parang hindi productive yung araw ko pag hindi ako nakapag-upload ng video. Kaya gusto niya akong kausap kasi nga kakagising niya lang. Talagang ginigising, alam mo yung nag-a-alarm siya para lang makausap kami. So gusto niyang kausap ako, ganyan. So ayoko naman na maubos yung oras ko na wala akong matinong nagawa sa buhay. Kaya sabi ko, dyan ka lang muna, magbablog muna ako kasi nadidepress ako pag wala akong na-upload sa isang araw. So yan, nandyan siya. Supportive naman yan siya. Nanonood nga yan siya ng video ko always. Are you sure? So, I turn off the headphone and then, can you say hi to them? Say hi, Dad. Hi. Okay. How y'all doing? Okay. Say shout out to them. Welcome to my YouTube channel. Oh my gosh, it's not your YouTube channel, huh? It's ours. Okay. Yeah, it's ours. I love you. Okay, next is way para hindi ka ma-terminate is syempre mahalin mo yung bata, ituring mo siyang parang kapatid mo. Dapat laruin mo siya. Kung sa Pinas hindi ka magaling makipaglaro sa bata, hindi ka masinop sa bata, pagdating dito sa Hong Kong, dapat alam mo yun, maano ka sa bata, maalaga ka. Kasi importante sa mga magulang dito, sa mga amo, yung bata. So, pinaka-priority nila talaga yan. Kaya yun talaga yung pinaka number 1 mong tututukan, yung bata. Kung paano mo siya laruin, kung paano mo siya i-handle pag nagtatantrum siya. Kailangan kalma lang kayo always. Hindi kayo pwedeng nakasimangot. Ayan, so sa una guys, salbahay talaga yung bata. Pero pag tumagal-tagal, makikinig na yan sa inyo. Maniniwala na yan. So, bata. And then next is sa pagluluto. Kailangan galingan nyo sa pagluluto. Kasi yun talaga yung pinaka-ano nila. Mahilig silang kumain. Lalo na pag mga sa gabi hapunan. Yun yung pinaka-special nila na araw. Special nila na parang ano ba, tayo 'di ba sa Pinas ang pinaka ano talaga sa atin is tanghalian. Masarap yung pagkain natin tanghalian, 'di ba? Dito naman sa kanila gabi sila kung marami kumain. Kaya kailangan masarap yung luto. Next is luto. And then syempre hindi ka pwedeng magnakaw. So dapat ano 'yan, kung namamalengke ka, dapat kung ano yung pera na dapat isauli mo, yun dapat alam mo yung nandun yung ano papagkakatiwalaan ka. And also, kailangan may palabra de honor ka or yung tinatawag nila na kung ano yung sinasabi mo, tinutupad mo. Huwag kang magsisinungaling and pagka ilang araw, mahuhuli ka ng amo mo na nagsisinungaling ka. Kasi isang beses ka lang magsinungaling dito sa kanila, tatak na yun kahit hanggang kailan, ano na yun, tanda na yun nila na hindi ka na mapagkakatiwalaan kasi nagsinungaling ka. So, ako guys, nakita ko yung amo ko. Di ba may octopus card ako na bigay niya para mag-enter ako ng building and yun ginagamit kong pangpamasahe pag pumupunta ako doon sa bahay ng matanda na kinukuha ko yung bata. So, sinasabi ko sa kanya wala nang laman yung octopus and nakita ko siya na ini-scroll niya yung kung ano yung mga nagamitan ng octopus. Ayan, so nakita ko siya kung ano. Puro lang naman bus, yung bus tsaka train lang naman yung namaminus doon sa octopus. Hinahanap niya siguro kung meron akong biniling iba, ganyan. So, may iba kasing mga katulong na masyadong kampante kasi matagal na. Akala nila hindi nag-check yung amo, nagtiwala sila na kampante na sila. So, hindi nila alam na nag-check yan. So, ako kahit mag 2 years na ako dito, nakita ko pa rin yung amo ko na chine-check niya yung kung ano yung pinagastusan ko sa octopus, ganyan. And also, natutuwa yung amo guys pag masinop tayo or malinis tayo sa bahay. Syempre yun yung pinaka-priority natin. So alam ng amo ko kapag yan, yung mga gripo, yung mga stainless dyan, dapat walang patak ng fingerprint or kung ano-ano dyan. So doon natutuwa yung amo ko sa akin kasi hindi niya na ako kailangang utusan. Ginagawa ko yung trabaho ko. Nililinis ko yung balcony. Dati pagdating ko yung screen ng balcony sobrang dumi. Hindi niya ako sinabihan na linisin ko yan. Pero ako yung nagkusa. Walang sinabi na linisin pero ngayon sobrang linis na ng balcony namin. Kahit saan malinis na. Dahil nga kung wala akong ginagawa is nagkakalikot-kalikot ako. So, so far yan lang naman yung ways ko kung bakit ako
hindi terminate ng amo ko. Unang-una is sa bata talaga. Baliw na baliw sa akin yung bata. So, tinanong ko yung Indo kung bakit hindi ako matanggal-tanggal nitong amo ko. Kasi nga, yung kapatid ng amo ko, tinanggal niya yung katulong niya. Parang 3 months lang kasi nga hindi sila magkasundo. So, sabi niya, ikaw kasi mahal mo yung bata, malapit sa'yo yung bata, kuha mo yung loob ng bata, kaya hindi ka matanggal. And also guys, huwag kayong palasagot. Huwag niyong ugaliin na porket sumagot kayo and nananahimik yung amo niyo, sa susunod isagot-sagutin niyo na siya. Ayan. So, mag-limit kayo. Sasagot lang kayo kung sobra na. Pero yung mga konting bagay na kaya namang palagpasin, huwag nyo nang sinasagot-sagot. Kasi minsan, yung amo napupuno kapag ganyan na palasagot yung katulong, nagdeterminate yan. Kung mayabang ka, nag-aano ka ng terminate, ang hindi mo alam, pinagpaplanuhan ka na pala ng amo mo, and yun, palayasin ka na lang bigla, may kapalit ka na nakatulong. So, iwasan yung pagiging palasagot hanggat maaari, hinahon yung boses kapag nagsalita. Kaya nga sabi ng amo ko nung sa akin, sabi ko sa'yo, noodles yung kanin yung kakainin ko, hindi noodles. Sinagot ko siya. Sabi mo ma'am, I want to eat noodles. Pero sa nice na way. Para kahit papano naman, may galang pa din. Kasi nung bago ako, wala akong galang. Puti ngayon may galang na ako. So far, yun lang yung mai-share kong idea ngayon. And nag-aantay yung jowa ko doon. Nakikinig lang siya. So, ayan. Thank you for watching. And I love you all. Bye-bye. Say bye-bye, Daddy. He say bye. Thank you. Bye-bye, guys. Love you.